Akala mo ba mahal kita, pambahay lang kita, Althea? Isang basahan na tapos ko ng pakinabangan. Isang malamig na katotohanan ang dumiin sa 7 taon ng pagsasakripisyo. Habang si Althea ay nagluluto ng paborito ni Darius, ang asawa niya ay nakikipaghalikan na sa kalsada kasama ang iba. Ngunit hindi nila alam, ang basahang tinatapak-tapakan nila ay ang tunay na may-ari ng korporasyong kinatitirikan nila. Sino ang tunay na pulubi sa larong ito? Handa ka na bang makita ang pagluhod ng isang mandaraya? Hindi ko na siya mahal, Clara. In fact, nasusuka ako sa tuwing tinitingnan ko ang mukha niya. She's just a boring, pathetic housewife. After this trip, I'm dumping her for good. Ang boses ni Darius ay dumiin sa katahimikan ng malaking bahay, tila isang laso na dahan-dahang kumakalat sa bawat sulok ng silid. Habang ang mga salitang iyon ay humihiwa sa hangin, si Althea ay nakatayo sa labas ng pintuan ng kanilang silid, bitbit ang isang tray ng mainit na sabaw ng sinigang na 3 oras niyang pinagpuyatan sa kusina. Kasabay ng pag-anunsyo ng radyo sa sala tungkol sa kanilang ika-7 anibersaryo ng kasal, ang mangkok sa kanyang kamay ay nagsimulang manginig. Ang usok mula sa ulam na paborito ng kanyang asawa ay humahapdi sa kanyang mga mata, ngunit ang mas matinding lapnos ay nararamdaman niya sa loob ng kanyang dibdib. Binitawan ni Darius ang telepono at lumingon. Walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata nang makita ang asawang namumutla sa harap niya. Sa halip na yakap o pasasalamat, isang matalim na tingin ang ibinigay niya kay Althea. Ano ba, Althea? Bakit ganyan ang hitsura mo? You look so pathetic. It's annoying. Wika ni Darius habang inaayos ang kanyang mamahaling kurbata. And what is that, sinigang? I told you may dinner meeting ako. Hindi mo ba kayang intindihin ang simpleng schedule ko? Darius, anniversary natin ngayon. Mahinang tugon ni Althea. Ang boses niya ay halos pabulong, tila isang kandilang paubos na ang mitya. Nag-leave ako sa trabaho para lang maipagluto ka. 7 taon na tayo, Darius. Akala ko ba? Isang malakas na tawa ang kumawala sa mga labi ni Darius. Isang tawang puno ng pangungutya. 7 taon, 7 taon kitang binuhat, Althea. Look at you, walang ambisyon, walang alam gawin, kundi ang magkulong sa kusina at magmukhang biktima. You're lucky I even married you. Kung hindi dahil sa awa ko, baka hanggang ngayon ay nagtitiyaga ka pa rin sa kakarampot na sahod mo bilang encoder. Lumapit si Darius at kinuha ang tray mula sa mga kamay ni Althea. Ngunit sa halip na ilapag ito sa mesa, marahas niyang binitawan ang tray sa sahig. Ang tunog ng nabasag na seramika ay umaling-aungaw sa buong bahay. Ang mainit na sabaw ay kumalat sa puting tiles, tila isang maruming mantsa sa lahat ng pagsasakripisyo ni Althea. Ubusin mo ang oras mo sa paglilinis niyan. Aalis ako bukas papuntang States. Huwag mo na akong hintayin, malamig na utos ni Darius. Bago ito tuluyang lumabas ng bahay, iniwan ang amoy ng kanyang mamahaling pabango na humahalo sa amoy ng natapon na pagkain. Nanatiling nakatayo si Althea. Ang kanyang mga paa ay nabasa ng sabaw, ngunit wala siyang nararamdamang init. Ang kanyang puso ay tila naging isang piraso ng yelo na unti-unting nadudurog. Sa katahimikan ng sala, ang tanging naririnig niya ay ang sariling tibok ng puso na tila isang tambol ng kamatayan. Dahan-dahan lumuhod siya sa gitna ng mga basag na piraso ng plato. Hindi siya umiyak ng malakas. Ang mga luha niya ay tahimik na pumatak, sumasama sa sabaw na simbolo ng kanyang 7 taong pagtitiis. Sa gitna ng kanyang pagluhod, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang cellphone sa bulsa ng kanyang apron. Sa pamamagitan ng kanyang malabong paningin, dahil sa luha, nabasa niya ang isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. The assets are frozen, madam. Your father's legacy is ready for your signature. One word from you and the Monteverde name will be erased from the business world. Shall we begin the countdown? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Althea habang nakatingin sa kanyang mga kamay na puno ng sugat mula sa pagluluto at paglilinis. Ang babaeng itinuring na basahan ni Darius sa loob ng 7 taon ay ang siya ring babaeng may hawak ng kanyang hininga. Bakit ba niya hinayaang umabot sa ganito? Bakit ba niya piniling maging bulag sa ngalan ng isang pag-ibig na matagal na palang patay? Habang pinagmamasdan ang sarili sa refleksyon ng bintana, isang babaeng gusot ang buhok at namumugto ang mga mata. Isang katanungan ang pumasok sa kanyang isipan na nagpabago sa timpla ng kanyang dugo. Hanggang kailan mananatiling tahimik ang isang reyna sa harap ng kanyang sariling pagkawasak? Linisin mo ng maayos yan, Althea. Iyan lang naman ang alam mong gawin, di ba, ang maglinis ng kalat ko?
Ang malamig na tinig ni Darius ay parang latigo na humahagupit sa likod ni Althea habang ang sikat ng araw sa madaling araw ay sumisilip sa bintana. Hindi siya natulog. Buong magdamag siyang nakaupo. Sa tabi ng mga basag na plato, pinagmamasdan ang bawat dahan-dahang paggalaw ng oras. Ngayon sa harap niya nakatayo ang kanyang asawa, suot ang isang mamahaling puting polo na tila ba walang nangyaring pananakit kagabi. Hindi pa natatapos ang pag-alog ng kanyang balikat nang pumasok sa kusina si Doña Elvira, ang kanyang biyanan. Ang tunog ng kanyang mga mamahaling takong sa tiles ay tila hudyat ng panibagong pagpapahirap. Sumimangot ang matanda nang makita ang pamumula ng mga mata ni Althea. Ay naku Althea, umagang-umaga ay iyan agad ang isasalubong mo sa amin. Kaya hindi sinuswerte ang anak ko dahil sa bigat ng aura mo sa bahay na ito. Wika ni Doña Elvira habang marahas na hinihila ang silya. Darius anak, bilisan mo ang pagkain. Don't let this woman ruin your flight. Malas yan. I know ma, nakaka-stress lang talaga ang mukha niya. Sagot ni Darius habang binubuksan ang dyaryo. Hindi man lang tinitingnan ng asawang kasalukuyang naglalagay ng kape sa harap niya. Darius ma, gusto ko lang namang malaman kung bakit kailangang humantong sa ganito, pabulong na wika ni Althea. Ang kanyang boses ay nanginginig puno ng pagsusumamo. 7 taon akong naging mabuting asawa. 7 taon akong nanahimik sa lahat ng panglalait ninyo dahil akala ko mahal niyo ako. Dahan-dahang ibinaba ni Darius ang dyaryo. Isang nakakatakot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang halimbawa ng gaslighting na kabisado na ni Althea sa loob ng maraming taon. Mahal Althea, look at yourself. You're so insecure. Kaya ako naghahanap ng iba dahil ikaw mismo ang nagtutulak sa akin palayo. Your drama, your constant need for attention, it's suffocating. Kung hindi ka ba naman kasi napaka-boring at laging mukhang katulong. Sa tingin mo ba may isipan kong tumingin sa iba? You failed as a wife, and now you're blaming me. You should be grateful, I'm still here. Tama ang anak ko, dagdag ni Doña Elvira habang humihigop ng kape. Dapat nga ay magpasalamat ka pa. Utang mo sa amin ang apelidong Monteverde. Kung hindi ka pinakasalan ni Darius, saan ka pupulutin? Isang ulila na walang ari-arian. We gave you a home, Althea. In return, the least you could do is shut up and accept your reality. Huwag kang ambisyosa. Ang bawat salita ay tila laso na dahan-dahang pumapatay sa mga natitirang alaala ng pag-ibig sa puso ni Althea. Ang konsepto ng utang na loob na lagi nilang ipinapamukha sa kanya ay tila isang tanikala na lalong humihigpit sa bawat minutong lumilipas. Tumayo si Darius at kinuha ang kanyang coat. Ngunit bago siya lumabas, kinuha niya ang isang maliit na velvet box mula sa kanyang bulsa at ibinato ito sa mesa sa harap mismo ni Althea. Anyway, clean this. Clara wants to wear it for our flight later. Masyado nang madumi ang metal, baka hindi bumagay sa ganda niya. Nanginginig ang mga kamay ni Althea nang buksan niya ang kahon. Ang kanyang hininga ay tila napatigil. Sa loob niyon ay ang isang gintong kwintas na may pendant na hugis rosas, ang kaisa-isang pamana ng kanyang yumaong ina na itinago niya sa loob ng vault. Ang kwintas na ninakaw ni Darius para lamang ibigay sa kanyang kabit. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa kanyang puso. Hindi na ito ang sakit ng isang sugatang asawa. Ito ang galit ng isang anak na binaboy ang alaala ng kanyang mga magulang. Napahigpit ang hawak ni Althea sa kwintas hanggang sa bumaon ang metal sa kanyang palad. Darius, this is my mother's necklace. Pabulong niyang sabi, ang boses ay wala ng bakas ng takot kundi isang malamig na determinasyon. It was your mother's. Now it's just a piece of jewelry that Clara likes more than you ever did. Just do your job and polish it. Huwag kang maraming satsat, tugon ni Darius nang hindi man lang lumingon. Pinanood ni Althea ang pag-alis ng kanyang asawa, kasunod ang mapanuksong tawa ni Doña Elvira. Ang katahimikan sa loob ng mansion ay naging kasing bigat ng isang kabaong. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nalulunukin ni Althea ang lason. Inilabas niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang numerong nag-text sa kanya kagabi. Sa bawat ring ng telepono, tila bumibilis din ang pagtibok ng kanyang puso, patungo sa isang bagong direksyon. Hello, this is Althea Villanueva. Ready the car, and tell the board, the real owner of the Monteverde Holdings is finally coming home. Habang binibigkas ang mga salitang iyon, isang malakas na kulog ang narinig sa labas, tila sumasang-ayon sa kanyang deklarasyon. Ngunit ang mas malakas na bagyo ay ang namumuo sa loob ng mga mata ni Althea.
Paano kaya tatanggapin ni Darius ang katotohanang ang babaeng itinuturing niyang basahan ay ang siya palang reynang magpapaalis sa kanyang kinalalagyan? Isuot mo na sa akin ang kwintas, Darius. I want to see if it sparkles more on my neck than it did on that dusty shelf. Ang buong boses ni Clara ay parang isang matalim na kuko na kumakaskas sa salamin habang pumapasok siya sa sala ng mga Monteverde. Suot niya ang isang mamahaling pulang dress, punong-puno ng kumpiyansa, na tila siya na ang bagong reyna ng tahanang iyon. Sa kabilang dako si Althea ay nakatayo pa rin sa tabi ng mesa, mahigpit na nakahawak sa kwintas ng kanyang ina na ipinag-uutos sa kanyang pakintabin. Wait, Clara, pinapalinis ko pa sa kanya. Masyado kasing napabayaan tulad ng may-ari. Sagot ni Darius habang nakangiti. Nang matamis sa kanyang kabit isang ngiting kailanman ay hindi na nakita ni Althea. Why is it taking so long, Althea? Simple lang naman ang pinapagawa ko, di ba? Hinarap ni Clara si Althea, ang kanyang mga mata ay puno ng panunukso. Akin na yan, I can't wait to wear it to our flight. Dahan-dahang itinaas ni Althea ang kanyang ulo. Sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, ang kanyang mga mata ay hindi naghahanap ng awa. Sa halip may isang malamig na apoy na nagsimulang mag-alab sa kanyang balintataw. Hindi sa iyo ang kwintas na ito, Clara. Magnanakaw ka na nga ng asawa, pati ba naman alaala ng nanay ko ay nanakawin mo rin. Ang katahimikan sa sala ay naging kasing bigat ng isang pader na malapit ng gumuho. Nagulat si Darius sa tono ng boses ni Althea. Ang kanyang mukha ay namula sa galit dahil sa pagkapahiya sa harap ni Clara. Anong sabi mo, how dare you call her that? Mabilis na lumapit si Darius. Isang malakas na tunog ng palad na tumama sa pisngi ang bumasag sa katahimikan. Ang lakas ng impact ay nagdulot ng pagkahilo kay Althea at ang lasa ng dugo ay agad na humalo sa kanyang laway. Ang kanyang pisngi ay tila nilyaban ngunit hindi siya natumba. Nanatili siyang nakatayo, ang kanyang leeg ay diretso tila isang poste na hindi kayang tibagin ng anumang bagyo. Darius! How could you? Pagsasadula ni Clara bagaman may bakas ng tagumpay sa kanyang mga mata. Lumapit siya sa gilid ng mesa at nakita ang isang lumang litrato ni Althea, kasama ang kanyang ama na nakapatong doon. At ito, is this your father? Kaya ka siguro lumaking walang modo dahil ganito rin ang nagpalaki sa'yo. Bago pa man makakilos si Althea, marahas na hinablot ni Clara ang litrato at pinunit ito sa gitna. Ang tunog ng napupunit na papel ay tila tunog ng sariling puso ni Althea na hinahati. Ang mukha ng kanyang ama, ang kaisa-isang tao na tunay na nagmahal sa kanya, ay naging 2 piraso na lamang ng basura sa sahig. Oops, my hand slipped, nakangising sabi ni Clara habang itinutapon ang mga piraso ng papel sa paanan ni Althea. Tumingin si Althea sa lapastangang babae, at pagkatapos ay kay Darius na nakatayo lamang at pinapanood ang lahat. Walang luha na pumatak mula sa mga mata ni Althea. Ang sakit ay lumampas na sa antas ng pag-iyak. Ito ay naging isang purong puwersa ng pagpapasya. Tapos na ba kayo? Ang boses ni Althea ay kasing lamig ng yelo sa madaling araw. Dahil ang bawat piraso ng papel na sinira mo at ang bawat sakit na idinulot ninyo sa akin ay may katumbas na halaga na hindi nyo kayang bayaran. Anong pinagsasabi mo, nababaliw ka na ba't singkamahasa? Singhal ni Darius, ngunit may kung anong kaba ang gumapang sa kanyang dibdib nang makita ang kakaibang titig ng asawa. Tara na, Clara, hayaan mo ang baliw na yan dito. Maglinis siya hanggang sa mabulok siya. Habang papalabas ang dalawa, narinig ni Althea ang malakas na harurot ng sasakyan ni Darius. Sa labas ng gate napansin niya ang isang itim na sedan na nakaparada ng tahimik. Isang lalaking nakasuit ang lumabas at tumango sa kanya mula sa malayo. Hindi ito pansin ni Darius ngunit alam ni Althea kung sino iyon. Ang kanyang bantay, ang kanyang sandata. Dahan-dahang lumuhod si Althea at pinulot ang punit na litrato ng kanyang ama. Hinaplos niya ang mukha nito, ang kanyang daliri ay dumaan sa punit na bahagi. Patawad, Papa. Masyado akong naging mahina. Pero simula ngayon, hindi na nila muling maririnig ang aking pagtangis. Tumayo siya at naglakad patungo sa pinakasulok ng kanilang library. Sa likod ng mga lumang libro may isang vault na nakabaon sa pader. 7 taon niyang hindi hinawakan ang code nito. 7 taon niyang kinalimutan ang kapangyarihang nakatago sa loob niyon dahil sa hangal na paniniwalang sapat na ang pag-ibig ni Darius. Sa pag-ikot ng dial ng vault, ang bawat tunog ng mekanismo
ay tila isang susi na nagbubukas sa bilangguan ng kanyang pagkatao. Nang bumukas ang pinto, hindi ginto o pera ang bumungad sa kanya, kundi isang itim na envelope na may tatak ng Villanueva Global Group at isang singsing na may malaking asul na brilyante ang simbolo ng kanyang tunay na trono. Sapat na ba ang 7 taon ng pagtitiis para tubusin ang isang buhay na puno ng panlilinlang? Habang isinusuot ni Althea ang singsing, ang malamig na metal nito ay tila nagbigay ng bagong lakas sa kanyang mga ugat. Ang Althea na nagluluto, naglilinis at nagmamakaawa ay patay na kasama ng punit na litrato sa sahig. Ang Reyna ay gising na, at ang kanyang unang utos ay ang pagguho ng mundo ng mga taong umapi sa kanya. Ngunit bago ang lahat, kailangan niyang malaman sino nga ba ang lalaking nasa loob ng itim na sasakyan na kanina pa nakamasid sa bawat paghinga niya. Madam, lahat ng ebidensya ay nasa kamay na natin. Akala ni Darius ay nagnanakaw siya mula sa isang hindi kilalang korporasyon. Hindi niya alam sa inyo mismo galing ang bawat sentimong ibinubulsa niya. Ang boses ni Attorney Marcelo ay diretso at puno ng paggalang habang nakatayo sa harap ni Althea sa loob ng isang pribadong opisina sa itaas na palapag ng Villanueva Tower. Hindi na suot ni Althea ang kanyang lumang apron. Ngayon nababalot siya ng isang mamahaling itim na blazer na tila ba isang baluti. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng luha ay kasing talas na ng mga talulot ng isang kristal. Pinanood niya ang mga dokumento sa screen, mga bank transfer ni Darius patungo sa isang offshore account sa ilalim ng pangalan ni Clara. Hayaan mo siyang magpatuloy. Attorney Marcelo, ang boses ni Althea ay parang isang malamig na agos ng tubig sa ilalim ng lupa. Gusto kong maramdaman niya ang rurok ng tagumpay. Gusto kong isipin niya na nakuha na niya ang lahat ng pangarap niya bago ko tuluyang hilahin ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Pero madam, balak niyang ibenta ang mansyon sa susunod na linggo nang wala kayong alam. Pineke niya ang inyong pirma, babala ng abogado. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Althea. Hinawakan niya ang isang ballpen at dahan-dahang pinaglaruan ito sa kanyang mga daliri. Hayaan mo siya. Hindi niya alam na ang mansyong iyon ay nakapangalan sa Villanueva Foundation mula pa noong unang araw. Ang pinipirmahan niyang papeles ay walang kwenta tulad ng kanyang mga pangako. Nang bumalik si Althea sa kanilang bahay, nang hapong iyon muli niyang isinuot ang kanyang maskara. Nakita niya si Darius sa sala, masayang nag-eempake ng kanyang mga mamahaling suit. Ang bawat kilos ng lalaki ay puno ng kayabangan, tila ba nakamit na niya ang langit. Sa tabi niya si Clara ay abala sa pagpili ng mga gagamiting bag para sa kanilang biyahe sa Amerika. "Oh, nandyan ka na pala, Tsu," wika ni Darius nang hindi tumitingin. "Siguraduhin mong malilinis mo ang lahat ng gamit ko bago ang flight bukas. Ayaw kong may amoy ng kusina ang mga damit ko pagdating sa New York." "Gagawin ko, Darius," mahinahong sagot ni Althea. Lumapit siya at dahan-dahang hinawakan ang tela ng suit ni Darius, ang parehong mga kamay na magpapabagsak sa kanya bukas. "Gusto mo bang tulungan na kita sa pag-aayos ng iyong mga dokumento? Baka may makalimutan ka." "Huwag na. Baka malito ka lang sa laki ng mga numerong nakalagay dito. Hindi para sa iyo ang mga ganitong bagay, Althea. Manatili ka na lang sa kung ano ang alam mo," pagtaboy ni Darius habang tumatawa. Lumipat ang tingin ni Althea kay Clara. Nakasalukuyang sinusukat ang kwintas na ninakaw mula sa kanya. Ang bawat kislap ng brilyante sa leeg ng kabit ay tila isang paalala ng bawat sampal at pang-aaping tinanggap niya. Ngunit sa loob ni Althea, wala nang galit na sumasabog, mayroon na lamang isang kalkuladong plano. Pumasok si Althea sa kusina at kinuha ang isang basong tubig. Habang nakatingin sa labas ng bintana, nakita niya ang anino ni Doña Elvira na kasalukuyang may kausap sa telepono, malamang ay nagyayabang na tungkol sa pag-alis ng kanyang anak at ang pagpapatapon kay Althea. "Akala niyo ba ay itatapon niyo ako na parang isang basahan?" Pabulong na tanong ni Althea sa sarili. "Hindi niyo alam na ang bahay na tinitirhan ninyo, ang perang ginagastos ninyo, at ang hangin na nilalanghap ninyo ay utang niyo sa akin." Naramdaman niya ang banayad na panginginig ng kanyang device sa loob ng bulsa. Isang mensahe mula sa kanyang tauhan sa airport. "The gate is secured. The authorities are briefed. The trap is set, madam." Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Althea. Ang kanyang puso ay tumitibok ng maayos, walang kaba, walang takot. Tanging ang matinding antisipasyon para sa pagsikat ng araw. "Darius Pam,
Tawag ni Althea mula sa pintuan ng kusina. Sigurado ka bang wala ka nang nakalimutan? Dahil kapag umalis ka bukas, baka hindi mo na muling mabalikan ang lahat ng ito. Ano bang pinagsasabi mo? Masyado ka talagang madrama, sagot ni Darius habang isinasara ang kanyang maleta. Babalik ako kapag sikat na ako. At sa oras na yon, siguraduhin mong wala ka na sa bahay na ito. Ngumiti si Althea, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Sige Darius, kung yan ang gusto mo. Habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa buong mansyon na natiling gising si Althea. Pinanood niya ang pagtulog ni Darius, ang lalaking minahal niya, ng buong puso ngunit tinumbasan lamang ng panlilinlang. Bukas sa harap ng maraming tao sa gitna ng ingay ng airport, ang lahat ng kasinungalingan ay magwawakas. Ngunit may isang bagay na bumabagabag sa kanya. Bakit tila may isang tao pa sa loob ng Villanueva Group ang lihim na tumutulong kay Darius sa mga transaksyong ito? May trader ba sa sarili niyang bakuran? Ang ingay ng tawanan at ang kalansing ng mga basong kristal ay pumupuno sa buong hardin ng mansyon ngunit para kay Althea, ang bawat tunog ay tila isang malayo at walang saysay na ingay. Ito ang gabi ng despedida ni Darius, isang magarbo at mapagmalaking pagtitipon na inorganisa niya para ipagdiwang ang kanyang promotion sa Amerika. Ang mga ilaw na nakasabit sa mga puno ay nagniningning tila ba nakikisama sa ningning ng mga kasinungalingan ni Darius. Sa gitna ng karamihan, nakatayo si Althea na suot ang isang simpleng puting bestido. Wala siyang suot na alahas at ang kanyang buhok ay nakapusod lamang ng maayos. Sa kabila ng pagiging simple, may isang kakaibang aura sa kanyang mga mata, isang katahimikang mas malalim pa sa gabi. Oh, look who decided to join us, ang ating butihing may bahay, na tila ba galing lang sa palengke? Malakas na biro ni Darius sa harap ng kanyang mga kaibigang negosyante. Isang malutong na tawanan ang sumunod mula sa kanyang mga kasamahan. Inakbayan ni Darius si Clara na suot ang isang kumikinang na asul na gown, habang sa leeg nito ay kampanteng nakasabit ang kwintas ng ina ni Althea. Darius, don't be so mean. Baka mahiya ang asawa mo, baka biglang maiyak at masira ang party natin. Panguuyam ni Clara habang humihigop ng champagne. Ang kanyang boses ay puno ng tamis na may kasamang lason. Hindi kumibo si Althea, tinitigan niya lang ang bawat isa sa kanila. Ang kanyang pananahimik ay hindi natanda ng takot kundi ang huling pagbibilang ng mga kasalanan ng mga taong nasa harap niya. Sa isang sulok, nakita ni Althea ang isang batang waiter na nanginginig ang mga kamay habang bitbit ang isang mabigat na tray. Dahil sa pagmamadali na tabig ito ng isa sa mga panauhin at nagsimulang mahulog ang mga baso. Bago pa man ito tuluyang bumagsak sa sahig, mabilis na lumapit si Althea at hinawakan ang braso ng bata para ibalanse ang tray. Dahan-dahan lang, huwag kang matakot, hindi mo kasalanan yon. Mahinahong sabi ni Althea sa bata. Kinuha niya ang isang nahulog na panyo at iniabot ito sa waiter na may kasamang isang tipid, ngunit tapat na ngiti. Ang simpleng kilos na ito ay napanood ng ilang mga bisita at sa sandaling iyon ang karangalan ni Althea ay mas kuminang pa kaysa sa lahat ng brilyanteng suot ni Clara. Ngunit ang sandaling iyon ay mabilis na binasag ni Doña Elvira na lumapit sa kanila. Althea, ano bang ginagawa mo? Bakit mo pinakikialaman ang mga katulong? Doon ka sa gilid, huwag kang humalo sa mga bisita. You're embarrassing us. Hayaan niyo na po, ma. Sagot ni Althea, ang kanyang boses ay walang anumang emotion. Tutal ito na ang huling gabi na magiging bahagi ako ng inyong mga pagtitipon. Good, dahil pag-alis namin bukas wala ka ng lugar dito. Singhal ni Doña Elvira bago ito tinalikuran si Althea para muling makipagtsismisan sa kanyang mga amigas. Habang ang party ay nasa rurok ng kasiyahan, isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng gate. Isang lalaking may bitbit na briefcase ang bumaba at diretso ang lakad patungo sa gitna ng selebrasyon. Napansin ni Darius ang lalaki at agad na lumapit, akala niya ay isa itong bagong investor na kanyang inaasahan. Good evening, are you the representative from the New York office? Masayang tanong ni Darius, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ambisyon. Tumigil ang lalaki at dahan-dahang isinuot ang kanyang salamin. No, Mr. Monteverde, I am Attorney Marcelo, the Chief Legal Counsel of the Villanueva Global Group. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Darius. Ang pangalang Villanueva ay ang pangalan ng korporasyong kinatatakutan at iginagalang ng lahat ang kumpanyang pinangarap niyang pasukin, ngunit laging tumatanggihan ang kanyang mga aplikasyon.
V. Villanueva. Bakit? Anong ginagawa niyo rito? Nauutal na tanong ni Darius. Napalingon ang lahat ng mga bisita at ang musika sa paligid ay dahan-dahang humina hanggang sa mamatay ang tunog. Tumingin ang abogado kay Althea na nakatayo lang sa di kalayuan. Isang formal na yuko ang ibinigay nito sa kanya bago muling humarap kay Darius. Nandito ako para sa isang urgent matter tungkol sa ari-ariang ito. Mr. Monteverde, may hawak ka bang mga dokumento para sa pagbebenta ng mansyong ito? Oo, nasa loob, kakatapos ko lang pirmahan kanina. Kampanteng sagot ni Darius bagaman may kaba na siyang nararamdaman. I see. Then you should know, Mr. Monteverde, that those papers are invalid. Dahil ang mansyong ito ay hinding-hindi maaaring ibenta ng kahit sino, maliban sa tunay na tagapagmana ng mga Villanueva. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Namutla si Clara at napahawak ng mahigpit sa braso ni Darius. Sa kabilang dako, dahan-dahang lumakad si Althea, patungo sa gitna. Ang bawat hakbang niya ay tila tunog ng isang hatol. Ano bang ibig mong sabihin, attorney, nagkakamali ka yata? Ani Doña Elvira na sumingit sa usapan. Isang malamig na hangin ang umihip sa buong hardin, pinalipad ang ilang hibla ng buhok ni Althea. Tinitigan niya ang kanyang asawa, at sa pagkakataong ito ang ngiting sumilay sa kanyang mga labi ay ang ngiting wawakasan ang lahat ng panlilinlang ni Darius. Attorney, tawag ni Althea, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong katahimikan ng gabi. Nasaan ang mga papeles na hinahanap ni Darius? Inilabas ng abogado ang isang asul na envelope mula sa kanyang briefcase. Madam, as you requested, all original titles are here, including the proof of unauthorized fund transfers committed by Mr. Monteverde. Napako sa kinatatayuan si Darius. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig at ang basong kristal na hawak niya ay dahan-dahang nadulas sa kanyang mga daliri hanggang sa bumagsak ito sa sahig at mabasag sa libu-libong piraso, isang simbolo ng kanyang mundong magsisimula ng gumuho. Sino nga ba ang tunay na may-ari ng bawat pangarap na itinayo ni Darius sa ibabaw ng mga luha ni Althea? At hanggang saan ang kayang gawin ng isang taong tinanggalan ng lahat kapag nalaman niyang siya pala ang may-ari ng lahat? Ano bang pakulo ito? Althea, sino ang binayaran mong aktor para magpanggap na abogado? Akala mo ba ay matatakot mo ako sa mga ganyang eksena? Ang boses ni Darius ay puno ng panginginig, isang halong takot at pagtanggi sa katotohanan habang sinusundan niya si Althea sa loob ng kanilang silid. Ang party sa labas ay nauwi sa bulungan at mabilis na pag-alis ng mga bisita, iniwan ang mansyon na puno ng mga kalat at basag na kristal. Ngunit sa loob ng kwarto, ang katahimikan ni Althea ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Dahan-dahang itinupi ni Althea ang isang lumang cardigan, isang gamit na binili niya, gamit ang sarili niyang maliit na ipon noong nagsisimula pa lamang sila. Hindi siya kumukuha ng anumang mamahaling damit o alahas na binili ni Darius, gamit ang perang ninakaw nito sa sarili niyang kumpanya. Bawat kilos niya ay kalmado, tila ba isang ritual ng pagpapakawala sa 7 taon ng paghihirap. Darius, pagod na ako sa mga salita mo, mahinahong sagot ni Althea habang inilalagay ang punit na litrato ng kanyang ama sa loob ng isang maliit na maleta. Ang akala mo ay laro lang ito, bukas sa airport, malalaman mo kung gaano kaseryoso ang bawat pirma na ginawa ko habang natutulog ka. You're crazy, hindi mo kayang gawin ito sa akin. Sigaw ni Darius, pilit na hinahawakan ang braso ni Althea para pigilan ito. Ako ang nagbigay sa iyo ng buhay na ito. Ako ang nag-angat sa iyo mula sa pagiging wala. You owe me everything. Humarap si Althea sa kanya. Ang kanyang mga mata ay hindi na nangingintab sa luha, kundi sa isang matalim at tuyong galit. Utang, Darius, ang tanging utang ko sa iyo ay ang pasasalamat dahil ipinakita mo sa akin kung gaano kadilim ang puso ng isang taong minahal ko. Ngunit ang bawat sentimo na ginastos mo, ang bawat kurbata na suot mo, at ang bawat pagkakataong ibinigay sa iyo, ay galing sa kaba ng mga Villanueva. Galing sa akin. Dahan-dahang binuksan ni Althea ang kanyang palad at hinayaan ang kanyang wedding ring na bumagsak sa ibabaw ng dresser. Ang tunog ng ginto na tumama sa kahoy ay tila huling tibok ng kanilang relasyon. Hindi na lumingon si Althea. Bit-bit ang kanyang maliit na maleta, lumabas siya ng silid, iniwan si Darius na nakatayo sa gitna ng kadiliman, hinihingal sa tindi ng presyo na nagsisimulang bumalot sa kanya. Sa ibaba ng hagdan, nakatayo si Lola Rosa, ang matandang tagapagsilbi na naging saksi sa lahat ng dusa ni Althea. Hawak ng matanda ang isang maliit na balutan
ng pagkain ng kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at pagmamahal. Iha, aalis ka na ba talaga? Tanong ni Lola Rosa, ang boses ay nanginginig sa lungkot. Lumapit si Althea at hinalikan ang kamay ng matanda. Isang mahigpit na yakap ang ibinigay niya rito, nagpapakita ng kanyang huling ugnayan sa bahay na iyon. Huwag po kayong mag-alala, Lola Rosa. Hindi ko po kayo pababayaan. Sa susunod na pagkikita natin, wala na ang mga taong umaapi sa inyo rito. Madam, handa na po ang sasakyan sa labas. Wika ng isang lalaking nakasuit na kanina pa naghihintay sa dilim ng sala. Lumabas si Althea sa mansyon sa ilalim ng madilim na langit. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay humalik sa kanyang balat, tila ba binabasbasan ang kanyang paglaya. Pumasok siya sa itim na sasakyan, at habang dahan-dahang lumalayo ang mansyon sa kanyang paningin, naramdaman niya ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Ang 7 taon ng pagiging preso sa sariling tahanan ay natapos na sa isang tahimik na paglisan. Sa loob ng sasakyan, binuksan ni Althea ang isang tablet. Nakita niya ang GPS tracker ng sasakyan ni Darius. Kasalukuyan itong mabilis na tumatakbo patungo sa isang hotel kung saan naroon si Clara. Akala mo ba ay makakatakas ka pa, Darius? Pabulong na tanong ni Althea sa kawalan. Hindi mo alam na ang bawat hakbang mo ay nakaplano na sa loob ng aking palad. Habang ang sasakyan ay bumabaybay sa tahimik na kalsada ng Metro Manila, nakatanggap si Althea ng isang tawag. Ang boses sa kabilang linya ay seryoso at may dalang hindi inaasahang balita. Madam, may problema tayo, si Clara. Hindi siya mag-isang nagpaplano nito. May nakita kaming mga dokumento na nag-uugnay sa kanya sa inyong pinsan, si Marcos Villanueva. Mukhang matagal na silang nagtatrabaho para pabagsakin ang inyong sangay ng pamilya. Napahigpit ang hawak ni Althea sa tablet. Ang kanyang sariling kadugo, ang akala niyang simpleng pagtataksil ng asawa ay isa palang malalim na sabuatan para agawin ang buong korporasyon. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Althea. Akala nila ay mahina siya dahil nanahimik siya. Akala nila ay madali siyang matatapos. Ngunit sa ilalim ng dilim ng gabi, ang Reyna ay hindi lamang lumikas siya, ay naghahanda para sa isang giyera na walang sino man sa kanila ang handang harapin. Ano ang gagawin ni Althea ngayong alam na niyang ang kaaway ay nasa loob mismo ng kanyang pamilya? At ano ang madidatnan ni Darius sa airport bukas? Bukod sa kanyang mga pangarap na nakatakda ng madurog. This is it, babe. New York is waiting for us. May iwan na sa pilapil ang basahang iyon at dito magsisimula ang tunay nating buhay. Ang tinig ni Darius ay puno ng kumpiyansa habang hinihila niya ang kanyang mamahaling maleta sa loob ng Terminal 1 ng Ninoy Aquino International Airport. Sa tabi niya, si Clara ay tila isang reynang naglalakad, suot ang isang malaking salamin sa mata, at ang gintong kwintas ni Althea na kuminang sa ilalim ng mga ilaw ng airport. Ang bawat hakbang nila sa makinis na sahig ay tila isang marcha ng tagumpay. Ang tunog ng mga gulong ng kanilang maleta ay nagbibigay ng ritmo sa kanilang excitement. Isang tunog na para sa kanila ay hudyat ng kalayaan. I can't wait to see the look on her face kapag nalaman niyang hindi lang ikaw ang nawala sa kanya, kundi pati ang pera at ang bahay. Humagikik si Clara habang kumakapit sa braso ni Darius. Siguradong naglulupasay na sa iyak ang babaeng yun sa kusina. Hayaan mo siya, Clara. She's irrelevant now, sagot ni Darius habang papalapit sa VIP check-in counter. Inilabas niya ang kanyang pasaporte at ang mga business class ticket na binili niya gamit ang pondo ng kumpanya. Inaasahan niya ang karaniwang mainit na pagtanggap ng mga ground staff, ang mabilis na serbisyo para sa mga taong katulad niya na may mataas na katayuan. Ngunit ang ngiti ni Darius ay dahan-dahang naglaho nang makita ang pagkunot ng noo ng staff na tumitingin sa monitor. Ang babae ay muling nag-type ng mabilis, ang tunog ng keyboard ay naging sunod-sunod na hudyat ng isang problemang hindi inaasahan. Sir, I'm sorry, but your booking has been flagged as invalid, wika ng staff. Ang boses ay formal ngunit may halong pagdududa. What impossible, tingnan mong mabuti. I'm a premium member. Baka nagkakamali ang system nyo. Singhal ni Darius, ang kanyang kayabangan ay nagsimulang mapalitan ng ines. Sir, according to our records, the credit card used for this transaction has been reported as stolen and the funds were reverted. Also, your travel authorization has been revoked by the sponsoring company, Villanueva Global. Tila binuhusan ng malamig na tubig si Darius. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo sa kabila ng lamig ng air conditioning sa loob ng terminal. Villanueva Global. Anong kinalaman nila rito?
Ako ang manager ng branch nila. Sa di kalayuan sa loob ng isang pribadong VIP lounge na nababalutan ng tinted glass, nakatayo si Althea. Hawak niya ang isang baso ng alak pinagmamasdan, ang bawat dahan-dahang pagguho ng mukha ni Darius mula sa malayo. Hindi na siya ang babaeng nakapusod at may amoy ng bawang sa balat. Ngayon ang kanyang buhok ay maayos na nakastyle at ang kanyang presensya ay nagpaparamdam ng isang autoridad na hindi matatawaran. Madam, shall we proceed to the next phase? Tanong ni Attorney Marcelo na nakatayo sa kanyang likuran. Not yet, attorney. Gusto ko munang makita kung paano siya magmakaawa sa isang bagay na akala niya ay sa kanya, malamig na sagot ni Althea. Ang kanyang puso ay tumitibok ng kalmado tila isang makinang nakaplano ang bawat galaw. Wala siyang nararamdamang awa habang nakikita si Clara na nagsisimulang magpanik at si Darius na nakikipagtalo sa mga security guards na lumalapit na sa kanila. Habang nagkakagulo sa counter, napansin ni Althea ang isang lalaking papalapit kay Darius mula sa likuran. Ito ay si Marcos, ang kanyang pinsan. Ang lalaking ayon sa impormasyon ay siyang utak sa likod ng lahat ng ito. Nakita ni Althea kung paano bumulong si Marcos kay Darius at ang biglang pagbabago ng ekspresyon ni Darius mula sa takot patungo sa isang mapanganib na pag-asa. Napahigpit ang hawak ni Althea sa kanyang baso. Ang pamilyang dapat ay nagprotekta sa kanya ay siya palang humuhukay ng kanyang libingan. Ang tension sa airport ay hindi lamang tungkol sa isang hindi natuloy na biyahe. Ito ay simula ng isang giyera kung saan ang dugo ay mas malapot kaysa sa tubig, ngunit ang kapangyarihan ay mas matamis kaysa sa pag-ibig. Attorney Marcelo, tawag ni Althea, ang kanyang tinig ay nanginginig sa matinding emosyon na pilit niyang itinatago. Ilabas niyo na ang warrant. Huwag niyo silang hahayaang makalabas ng building na ito. Gusto kong makita nila ako bago sila tuluyang madilim. Sa gitna ng siksikan ng mga tao sa airport, ang tunog ng mga takbo ng sapatos ng mga pulis ay nagsimulang umalingaw-ngaw. Ang bawat hakbang nila ay tila papalapit sa leeg ni Darius. Ngunit sa isang iglap nakita ni Althea ang isang hindi inaasahang pangyayari. Si Clara, ang babaeng nangako ng katapatan kay Darius, ay dahan-dahang umatras at ibinigay ang kanyang bag sa isang hindi kilalang lalaki bago mabilis na naglakad patungo sa exit ng banyo. Tatakasan ba ni Clara si Darius sa oras ng kagipitan? O bahagi ito ng isang mas malaking plano ni Marcos para iligtas ang kanilang sarili at iwanan si Darius bilang pain? Nang magtagpo ang mga mata ni Darius at ang anino ni Althea sa likod ng salamin ng VIP lounge, doon lamang nalaman ni Darius ang isang katotohanang mas masakit pa sa pagkakaaresto. Ang reynang tinapakan niya ay hindi lamang nanonood, siya ang humahawak ng hatol sa kanyang kamatayan. Bitawan niyo ako. Hindi niyo ba kilala kung sino ang kinakausap niyo? I am the executive manager of Monteverde Holdings. Tatawagan ko ang mga abogado ko at sisiguraduhin kong mawawalan kayong lahat ng trabaho. Ang boses ni Darius ay umalingaw-ngaw sa malawak na departure area dahilan upang lumingon ang daan-daang pasahero. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit at hiyang nararamdaman habang dalawang unipormadong pulis ang humahawak sa kanyang magkabilang braso. Ang tunog ng kanyang sapatos na kumakaladkad sa makinis na sahig ay tila isang desperadong ritmo ng isang taong pilit kumakapit sa kapangyarihang unti-unti nang naglalaho. Sa tabi niya si Clara ay pilit na kumakawala sa isa pang opisyal, ang kanyang buhok. Na maayos na nakastyle kanina ay gulo-gulo na ngayon. Wala kaming ginagawang masama. This is a mistake, Darius, do something. Sir, meron kaming warrant of arrest para sa inyong dalawa, wika ng isang opisyal sa malamig na tono. Estafa, qualified theft at falsification of public documents. Huwag na po kayong gumawa ng eksena dahil mas lalo lang itong magpapabigat sa inyong kaso. Sa gitna ng kaguluhan, isang dahan-dahang pagbukas ng pinto ng VIP lounge ang kumuha sa atensyon ng lahat. Ang ingay ng airport ay tila dahan-dahang humupa nang lumabas ang isang babae, si Althea. Ang kanyang bawat hakbang ay may kasamang bigat at dignidad, suot ang isang puting silk suit na nagbibigay sa kanya ng aura ng isang reynang handa nang bawiin ang kanyang trono. Napatitig si Darius. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, hindi makapaniwala sa nakikita. Ang babaeng iniwan niya sa bahay na punit-punit ang puso, ang babaeng itinuring niyang basahan, ay nakatayo ngayon sa harap niya na tila ba hindi kailanman nasaktan. Althea, pabulong na wika ni Darius, ang kanyang boses ay nanginginig.
Ano? Anong ginagawa mo rito? Tulungan mo ako. Sabihin mo sa kanila na nagkakamali sila. Huminto si Althea sa harap ni Darius. Ang distansya sa pagitan nila ay maikli lamang, ngunit para kay Darius tila milya-milya ang layo ng babaeng nasa harap niya ngayon. Tiningnan ni Althea ang asawa mula ulo hanggang paa, ang parehong lalaki na sinamba niya sa loob ng 7 taon, ang lalaking naging sentro ng kanyang mundo. Ngunit sa pagkakataong ito wala siyang nakita kundi isang maliit at kaawa-awang nilalang. Dahan-dahang iniangat ni Althea ang kanyang kamay at hinawakan ang gintong kwintas na nasa leeg ni Clara. Sa isang mabilis ngunit kalmadong galaw, kinalas niya ang lock nito. Ang tunog ng maliit na metal na nagbubukas ay tila huling hininga ng kanilang ugnayan. Hindi sa iyo ito, Clara, pabulong na sabi ni Althea. Ang kanyang boses ay kasing talim ng isang labaha. Kailanman ay hindi naging sa inyo ang anumang bagay na hinahawakan ninyo ngayon. Althea, please, let's talk about this. I can explain everything. Pagmamakaawa ni Darius ang kanyang mga luha, ay nagsimula ng pumatak isang huling sandata ng isang manipulator. Mahal kita, Althea. Naguluhan lang ako. Marcos, tulungan mo ako. Pan. Lumingon si Darius sa kinalalagyan ni Marcos Villanueva kanina, ngunit ang kanyang pinsan ay wala na roon. Sa halip nakita niya si Marcos na dahan-dahang sumasakay sa isang escalator, tinitingnan sila mula sa itaas na may malamig na ngiti bago tuluyang maglaho sa karamihan. Ang pagkakanulo ay naging ganap na. Mahal mo ako. Ang tawa ni Althea ay maikli ngunit puno ng pait. Minahal mo ang pera ko, Darius. Minahal mo ang katayuan na ibinigay ko sa iyo nang hindi mo nalalaman. Pero ang Althea na minahal mo noon, pinatay mo na siya kagabi kasabay ng pagsira niyo sa alaala ng tatay ko. Naganap nang mapansin ni Althea ang isang maliit na bata. Sa di kalayuan na nakatingin sa kanila, hawak ang isang manika na tila natatakot sa eksena. Lumuhod si Althea saglit at ngumiti sa bata. Isang senyas na magiging maayos din ang lahat, bago muling tumayo at harapin ang kanyang asawa ng may matigas na puso. Dalhin niyo na sila, Pal. Utos ni Althea sa mga pulis. Habang kinakaladkad palayo si Darius at Clara, sa gitna ng kahihiyan, ang ingay ng kanilang pagsigaw ay unti-unting lumayo. Nanatiling nakatayo si Althea sa gitna ng airport, hawak ang kwintas ng kanyang ina sa kanyang palad. Naramdaman niya ang malamig na metal nito, isang paalala na nakamit na niya ang katarungan, ngunit ang sugat sa kanyang puso ay sariwa pa rin. Madam, lumapit si Attorney Marcelo. Nakaalis na si Marcos. Mukhang patungo siya sa main office para kuhanin ang ilang mahahalagang dokumento bago tayo makarating doon. Napahigpit ang hawak ni Althea sa kwintas. Ang laban kay Darius ay tapos na, ngunit ang tunay na giyera laban sa sarili niyang kadugo ay nagsisimula pa lamang. Hayaan mo siyang pumunta roon. Wika ni Althea, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang bagong layunin. Dahil doon ko siya tatapusin. Attorney, ihanda ang board meeting. I want everyone to see how a Villanueva deals with a traitor. Habang naglalakad si Althea, palabas ng airport, isang itim na envelope ang nahulog mula sa bag ni Clara na naiwan sa sahig. Pinulot ito ng isang bodyguard at iniabot kay Althea. Sa loob niyon ay isang litrato ni Althea na kinunan maraming taon na ang nakalilipas, ngunit may pulang X sa ibabaw ng kanyang mukha. Sino ang kumuha ng litratong ito at bakit tila matagal na nilang pinaplano ang pagkawala ni Althea bago pa man pumasok sa eksena si Darius? Akala niyo ba ay patay na ang leon kaya handa na kayong paghati-hatian ang kanyang kaharian? Masyado kayong nagmamadali, Marcos. Hindi pa malamig ang upuan pero gusto mo nang maupo. Ang tinig ni Althea ay hindi kailangan ng mikropono para umalingaw-ngaw sa loob ng marangyang boardroom ng Villanueva Global Group. Ang malalaking pintong gawa sa mahogany ay dahan-dahang bumukas, at ang bawat mata sa loob ng silid ay napako sa babaeng nakatayo roon. Wala na ang takot. Wala na ang pag-aalinlangan. Ang bawat hibla ng kanyang puting silk suit ay tila nagniningning sa ilalim ng mga chandelier, nagbibigay sa kanya ng anyo na halos hindi makilala ng mga taong naroon. Si Marcos Villanueva, nakasalukuyang nakatayo sa harap ng board of directors, na may hawak na pluma ay napatigil. Ang kanyang kamay ay nanginginig sa gitna ng hangin, at ang dokumentong magbibigay sa kanya ng kapangyarihan ay tila naging isang piraso ng apoy na nakakasunog sa kanyang balat. Althea Gould. Ang boses ni Marcos ay puno ng gulat at pagkalito. Anong
Paanong nakarating ka rito, sabi ni Darius ay ano Marcos. Na naitago na niya ako sa isang sulok kung saan wala akong boses. Nasapat na ang 7 taon ng pagpapanggap ko para maniwala kayong lahat na nawala na ang talas ng isang tunay na Villanueva. Bawat hakbang ni Althea, patungo sa dulo ng mahabang mesa, ay tila tunog ng isang paparating na hatol. Ang tunog ng kanyang mga takong sa makapal na carpet ay tahimik, ngunit may dalang bigat na nagpapatahimik sa lahat ng naroon. Tumigil siya sa tabi ni Marcos. Hindi niya ito tiningnan ng diretso. Sa halip pinagmasdan niya ang upuan sa dulo ng mesa, ang upuan ng kanyang ama. Dahan-dahan niyang hinaplos ang sandalan nito, ang kanyang mga daliri ay nakaramdam ng pamilyar na texture ng balat. Sa sandaling iyon, naganap ng lumapit ang isang matandang board member, si Mr. Santiago, na matagal nang nagsilbi sa kanyang ama. Althea, iha. Ang mga mata mo, kamukhang kamukha mo ang iyong ama. Pabulong na wika ng matanda, ang mga mata ay nangingilid ang luha sa galak. Akala namin ay tuluyan ka nang nawala sa amin. Ngumiti si Althea ng bahagya kay Mr. Santiago. Isang saglit na pagpapakita ng lambot bago muling bumalik ang kanyang malamig na anyo. Hinarap niya si Marcos na ngayon ay namumutla na. Marcos, pinsan, ibaba mo ang ballpen na iyan. Utos ni Althea, ang boses ay kalmado ngunit may kapangyarihang hindi maaaring baliin. Ang kumpanyang ito ay itinayo sa dugo at pawis ng aking ama. Hindi mo ito makukuha sa pamamagitan ng pakikipagsabuatan sa isang lalaking tulad ni Darius Monteverde. In fact, ang taong inaasahan mong magliligtas sa iyo ay kasalukuyan ng nasa kustodya ng mga pulis. Isang kolektibong bulungan ang sumabog sa loob ng silid. Ang mga board members na kanina ay panig kay Marcos ay biglang nag-iwas ng tingin. Ang takot ay mabilis na kumalat sa boardroom, tila isang lason na walang lunas. Wala kang ebidensya, Althea. Pinagbibintangan mo ako ng walang basihan. Sigaw ni Marcos, pilit na ibinabalik ang kanyang nawawalang dignidad. Ako ang nagpatakbo ng kumpanyang ito habang ikaw ay abala sa pagluluto sa kusina ng asawa mong mandaraya. Ebidensya, kinuha ni Althea ang asul na envelope mula kay Attorney Marcelo na laging nasa kanyang likuran. Inihagis niya ang mga litrato at dokumento sa gitna ng mesa. Ang tunog ng mga papel na kumakalat sa ibabaw ng makinis na kahoy ay tila huling pako sa kabaong ni Marcos. Diyan nakasaad ang bawat pag-uusap niyo ni Clara. Diyan nakalagay ang bawat sentimong ninakaw niyo sa kumpanya para pundohan ang inyong planong agawin ng pamumuno. At ang pinakaimportante, ang patunay na ikaw ang nag-utos kay Darius na akitin ako 7 taon na ang nakalilipas. Napatigil ang tibok ng puso ni Althea nang bigkasin niya ang huling bahagi. Ang sakit na pilit niyang itinago ay tila muling kumirot sa kanyang dibdib. Ang buong buhay niya sa piling ni Darius, ang 7 taon ng pag-ibig na akala niya ay totoo, ay isa lamang palang orchestrated na plano ng sarili niyang pinsan. Bakit Marcos Pababoy? Pabulong na tanong ni Althea, ang kanyang boses ay nanginginig na sa tindi ng emosyon. Dugo mo ako, pamilya mo ako. Bakit kailangang dumaan sa ganitong uri ng pagbababoy sa aking damdamin para lang makuha ang pera? Tumawa si Marcos, isang tawang puno ng pait at kawalang hiyaan. Dahil ikaw ang paborito? Dahil kahit kailan ay hindi ako nakita ni Tito Eduardo dahil sa iyo? Gusto ko lang makuha ang nararapat sa akin. Pero huwag kang magmalinis. Althea, akala mo ba ay alam mo na ang lahat? Akala mo ba ay si Darius lang ang may sikreto sa pamilyang ito? Lumapit si Marcos kay Althea, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kakaibang uri ng tagumpay sa gitna ng pagkatalo. Tanungin mo ang sarili mo, nasaan ang huling habilin ng tatay mo? At bakit sa lahat ng tao ang nanay ni Darius ang huling nakakita sa kanya bago siya mamatay? Isang matalim na katahimikan ang bumalot sa boardroom. Ang bawat hininga ni Althea ay tila naging kasing bigat ng 1 tonelada. Ang mga salita ni Marcos ay tila isang bagong lason na dahan-dahang pumapasok sa kanyang mga ugat. Ano ang kinalaman ni Doña Elvira sa kamatayan ng kanyang ama? May mas malalim pa bang sabuatan na hindi pa niya nadidiskubre? Habang pinapanood ni Althea ang pagpasok ng mga security para ilabas si Marcos, hindi niya maramdaman ang tagumpay. Sa halip naramdaman niya ang isang malamig na takot na gumagapang sa kanyang likuran.
Ang bawat sagot na nahanap niya ay tila nagbubukas ng mas maraming katanungan na hindi niya alam kung handa siyang harapin. Attorney, tawag ni Althea, ang kanyang mga mata ay nakapako sa kawalan. Ipamonitor ang bawat galaw ni Doña Elvira. Huwag niyo siyang hahayaang makalabas ng bansa. Sa gitna ng kaguluhan ang anino ng isang tao, sa pintuan ng boardroom ay dahan-dahang naglaho. Iniwan si Althea sa gitna ng mga taong hindi niya alam kung sino ang tunay na kaibigan o kaaway. Ang reyna ay nakabalik na sa kanyang trono, ngunit sa pagkakataong ito ang palasyo ay puno ng mga multo ng nakaraan. Maaari bang ang taong pinagkatiwalaan niya noon ay ang siya ring pumatay sa taong pinakamamahal niya? Althea, hindi ka ganyan katuso. Isang pirasong papel lang yan. Bawiin mo ang demanda. Are you really going to let your husband rot in this cell? Isang pagkakamali lang ang nagawa ko pero 7 taon kitang binigyan ng bubong at pagkain. Ang boses ni Darius ay basag at puno ng desperasyon, umaalingaw-ngaw sa loob ng malamig at madilim na visiting room ng kulungan. Nakakapit ang kanyang mga daliri sa metal na rehas, ang kanyang mga kuko ay madumi, at ang kanyang mamahaling polo ay lukot-lukot na isang malayo, at kalunos-lunos na anyo mula sa mapagmataas na lalaking humahamak kay Althea. Ilang araw lang ang nakalilipas. Sa kabilang panig ng rehas, nakaupo si Althea ng tuwid. Pinagmamasdan niya ang kanyang mga daliri na wala ng suot na singsing, ang balat ay malinis at tila malaya na sa bigat ng nakaraan. Dati sa ganitong oras naghihintay siya sa may pintuan ng kanilang bahay, may dalang mainit na tuwalya at tsinelas para kay Darius. Ngayon ang tanging dala niya ay ang katotohanang wawakasan, ang bawat hibla ng pagkatao ng lalaking nasa harap niya. Pagkakamali, Darius, ang pagtataksil ay hindi pagkakamali. Ito ay isang desisyon. Ang boses ni Althea ay kasing lamig ng semento sa ilalim ng kanilang mga paa. Ang 7 taon na sinasabi mo ay hindi mo ibinigay sa akin. Ninakaw mo iyon sa akin. Ninakaw mo ang aking panahon, ang aking tiwala, at ang aking pagkatao para lamang magsilbi sa iyong mga ambisyon. Althea, please. Mahal kita, nasilaw lang ako ni Clara. Pero ikaw ang tunay kong asawa. Pagsusumamo ni Darius ang kanyang mga luha ay nagsimulang gumulong sa kanyang maruming pisngi. Isipin mo ang mga pinagsamahan natin. Baka pwedeng pag-usapan natin ito sa labas. I'll do anything. Magiging katulong mo ako, basta ilabas mo lang ako rito. Isang maikling tawa ang kumawala sa mga labi ni Althea, isang tawang puno ng pait na nagpatahimik kay Darius. Gusto mong maging katulong ko, Darius, kahit ang maglinis ng sapatos ko ay hindi ka nakarapat-dapat. Ang kumpanya ay wala na sa iyo, ang mansyon ay akin na, at si Clara. Ang babaeng pinagpalit mo sa akin, kasalukuyan na siyang nagbibigay ng testimonya laban sa iyo para lang mabawasan ang kanyang sentensya. You are alone, Darius, just like how you left me every night sa loob ng 7 taon. Tumayo si Althea, hindi na kailangan pang pakinggan ang anumang salita mula sa lalaking naging anino ng kanyang buhay. Ang bawat hakbang niya palabas ng kulungan ay tila tunog ng isang pintuang tuluyan nang nagsara. Ngunit ang kanyang paglalakbay ay hindi pa tapos. Dumiretso siya sa mansyon ng mga Monteverde, ang bahay na itinuring niyang bilangguan. Sa labas ng gate, nakita niya ang mga tauhan ng bangko na kasalukuyang nagkakabit ng foreclosed na karatula. At sa gitna ng kalsada nakatayo si Doña Elvira, bitbit ang ilang maleta at nagsisigaw sa mga trabahador. Huwag niyo akong hawakan. Alam niyo ba kung sino ang kinakausap niyo? I am a Monteverde. Tatawagan ko ang anak ko at ipakukulong ko kayong lahat. Sigaw ng matanda, ang kanyang mukha ay puno ng pait at kahihiyan, habang ang kanyang mga kapitbahay ay nanonood at bumubulong mula sa kanilang mga bintana. Huminto ang sasakyan ni Althea sa harap ng matanda. Dahan-dahang bumaba ang salamin ng bintana. Inilalantad ang malamig na titig ni Althea. Wala na ang anak mo, Doña Elvira, at wala na rin ang apelidong ipinagmamalaki mo, ha? Wika ni Althea, ang boses ay sapat na para marinig ng lahat ng naroon. Ikaw ang may gawa nito. Susugod sana ang matanda, ngunit mabilis siyang hinarang ng mga security guards ni Althea. Mapalad ka lang dahil nakuha mo ang yaman ng tatay mo, pero hinding-hindi mo makukuha ang respeto ko. Hindi ko kailangan ng respeto mula sa isang taong walang dangal, sagot ni Althea. Lumapit siya, ng bahagya ang kanyang mga mata ay naging kasing talim ng karayom.
Marcus told me something, Doña Elvira, tungkol sa huling gabi ng tatay ko. Tungkol sa mga gamot na nawawala sa kanyang tabi nang mamatay siya. At tungkol sa presensya mo sa loob ng silid niya. Tila naging estatwa si Doña Elvira. Ang kanyang galit ay biglang napalitan ng isang matinding takot na hindi niya kayang itago. Ang kanyang mga labi ay nanginig, at ang kanyang mga mata ay pabalik-balik na tumingin sa kung saan-saan. Wala akong alam. Nagsisinungaling si Marcos. Hindi mo ako pwedeng pagbintangan. Nauutal na wika ng matanda. Ngunit ang kanyang reaksyon ay sapat na para kumpirmahin ang hinala ni Althea. Naganap ng humihip ang isang malakas na hangin, pinalipad ang belo na suot ni Doña Elvira patungo sa putikan sa kalsada. Tiningnan lang ito ni Althea bago muling tumingin sa matanda. Kung may kinalaman ka sa pagkawala ng tatay ko, sisiguraduhin kong ang selda ng anak mo ay magiging kasing lapit lang ng sayo. Pabulong na banta ni Althea. Ito na ang huling pagkakataon na makikita mo ang mansyong ito. Enjoy the view of the street, Doña Elvira. Yan na ang bagong tahanan mo. Habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan ni Althea, narinig niya ang malakas na paghagulgol ng matanda sa gitna ng kalsada, isang tunog ng ganap na pagkatalo at kahihiyan. Ang pamilyang Monteverde ay tuluyan ng gumuho gaya ng isang bahay na itinayo sa ibabaw ng buhangin. Ngunit habang tinitingnan ni Althea ang kwintas ng kanyang ina, na nasa kanyang palad, isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa kanya. Kung si Doña Elvira ang may kinalaman sa gamot, sino ang nagbigay sa kanya ng access sa loob ng bahay ng mga Villanueva noong gabing iyon? Naramdaman ni Althea ang panginginig ng kanyang cellphone. Isang video file ang ipinadala ni Attorney Marcelo. Ang title ng video, CCTV Private Library, June 15, 11:45 p.m. Ang petsa ng kamatayan ng kanyang ama. Sa pagpindot ni Althea sa play, ang kanyang hininga ay tila napatigil. Ang taong lumabas mula sa anino ng library ni Eduardo Villanueva ay hindi si Darius, hindi si Clara, at hindi si Doña Elvira. Sino ang taong itinuturing ni Althea na kaisa-isang kaibigan na nakita sa video na hawak ang baso ng tubig na huling ininuman ng kanyang ama? Hindi mo ba alam, Althea, ang pinakamalapit na ahas ang siyang may pinakamakamandag na tuklaw? At ang ahas na iyon ay ang taong pinagkakatiwalaan mo sa bawat paghinga mo. Ang boses ni Marcos mula sa kabilang linya ng telepono ay tila isang sumpa na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Althea. Nakatitig siya sa monitor ng kanyang laptop sa loob ng madilim na opisina. Ang tanging liwanag ay ang asul na sinag na nagmumula sa screen. Ang video ay malabo, ngunit ang figura ng taong naroon ay hindi maaaring ipagkamali. Ang dahan-dahang pagpalit ng baso ng tubig sa tabi ng kama ng kanyang ama, isang kilos na mukhang inosente, ngunit may dalang kamatayan. Naramdaman ni Althea ang panghihina ng kanyang mga tuhod hanggang sa mapaupo siya sa kanyang swivel chair. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang martilyo na dumiin sa kanyang dibdib. Ang taong nasa video ay si Tito Raul, ang vice-presidente ng kumpanya at ang kaisa-isang tao na itinuring ng kanyang ama na tunay na kapatid. Bakit Tito Raul? Pabulong na tanong ni Althea sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mangilid ang luha, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sakit ng isa na namang pagkakanulo. 7 taon siyang nagtiis kay Darius, ngunit ang katotohanang ang taong tumayo bilang kanyang pangalawang ama ay may kinalaman sa pagkawala ng kanyang tunay na magulang ay mas masakit pa sa anumang sampal. Dahan-dahang tumayo si Althea. Pinunasan niya ang kanyang mga mata at inayos ang kanyang postura. Hindi siya pwedeng maging mahina ngayon. Ang bawat hakbang niya patungo sa boardroom para sa huling bahagi ng pagbawi ng kumpanya ay tila isang martsa patungo sa giyera. Ang tunog ng kanyang mga takong sa makintab na sahig ng hallway ay nagbibigay ng babala sa sinumang haharang sa kanya. Pagpasok niya sa boardroom, nakita niya si Raul na kasalukuyang nakikipagtawanan sa ilang board members. Ang matanda ay tila walang anumang dumi sa kanyang konsensya, suot ang kanyang pamilyar na ngiti na dati ay nagbibigay ng kumpiyansa kay Althea. Althea, ihatamang-tama ang dating mo. Pinag-uusapan lang namin ang bagong expansion sa Singapore. Malaki ang maitutulong nito sa legacy ng iyong ama, masayang wika ni Raul habang lumalapit para humalik sa pisngi ni Althea. Umatras ng bahagya si Althea, isang kilos na nagpatahimik sa buong silid. Legacy ni Papa Tito Raul o ang legacy ng iyong kasakiman. Napatigil si Raul, ang kanyang ngiti ay dahan-dahang naglaho
at napalitan ng isang mapagkunwari na pagkalito. Anong ibig mong sabihin, iha? Masyado ka yata kasing napapagod sa mga nangyayari kay Darius. Baka kailangan mo munang magpahinga. Ito ba ang pahinga na ibinigay mo kay Papa noong gabing iyon? Mabilis na kinuha ni Althea ang remote at binuksan ang malaking screen sa dingding. Ang video ay nagsimulang mag-play. Ang bawat board member ay napasinghap nang makita ang figura ni Raul sa loob ng pribadong silid ni Eduardo Villanueva. Ang katahimikan sa loob ng boardroom ay naging kasing pait ng lason. Walang sino man ang nangahas na magsalita habang pinapanood nila ang dahan-dahang pagpapalit ng gamot. Si Raul ay nanatiling nakatayo, ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel, ang kanyang mga mata ay pabalik-balik na tumitingin sa screen at kay Althea. Hindi iyan totoo, isang frame-up iyan. Althea, pinalalabas mo lang ito para makuha ang buong kontrol. Sigaw ni Raul, ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng kaba. Naganap ng kinuha ni Althea ang paboritong ballpen ng kanyang ama mula sa kanyang bulsa, ang fountain pen na laging ginagamit ni Eduardo kapag pumipirma ng mahahalagang kontrata. Dahan-dahan niya itong inilapag sa harap ni Raul. Ito ang ballpen na gagamitin mo para pirmahan ang iyong resignation at ang confession mo, Tito Raul. Ang boses ni Althea ay kasing lamig ng bakal. Ginawa mo ito dahil sa utang mo sa sugal, di ba? At ginamit mo si Doña Elvira para makapasok sa bahay dahil alam mong hindi siya paghihinalaan. You have no proof of that, bulyaw ni Raul, ngunit ang kanyang panginginig ay sapat na para makita ng lahat ang katotohanan. Ang ebidensya ay hindi lamang ang video na ito, dagdag ni Althea habang binubuksan ang pinto ng boardroom. Pumasok ang dalawang lalaking nakasuit, mga forensic investigators. Nahanap na namin ang botelya ng gamot na itinago mo sa loob ng iyong safe sa bahay. Ang bakas ng iyong fingerprint ay naroon pa rin, Tito Raul. Ang bawat piraso ng ebidensya ay nakaturo sa iyo. Napaupo si Raul sa kanyang silya. Ang kanyang balikat ay bumagsak sa ganap na pagkatalo. Ang lahat ng kapangyarihang pinaghirapan niyang kunin sa pamamagitan ng dugo ay naglaho sa isang iglap. Ang mga board members na dati ay sumusunod sa kanya ay nagsimulang tumayo at lumayo, tila ba ayaw nilang mahawahan ng kanyang kahihiyan. Dalhin niyo siya sa utos ni Althea sa mga awtoridad na naghihintay sa labas. Habang inilalabas si Raul, huminto siya sa tapat ni Althea. Akala mo ba ay tapos na ito, Althea, ang kumpanyang ito, ang pamilyang ito? Lahat tayo ay may dumi. Hinding-hindi ka magkakaroon ng kapayapaan kahit makuha mo pa ang lahat ng yaman sa mundo. Hindi kumibo si Althea. Pinanood niya ang pag-alis ng huling kaaway na akala niya ay kakampi. Nang tuluyan ng sumara ang pinto ang boardroom ay naging sobrang tahimik. Doon lamang naramdaman ni Althea ang bigat ng lahat. Napahawak siya sa mesa, ang kanyang mga daliri ay dumiin sa kahoy hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Madam CEO, lumapit si Attorney Marcelo, ang boses ay puno ng pag-aalala. Maayos na po ang lahat. Ang board ay nagkakaisa na sa inyong pamumuno. Tumingin si Althea sa bintana sa malawak na syudad ng Maynila na unti-unti nang nilalamon ng dilim. Ang Reyna ay nakabalik na, ang kumpanya ay sa kanya na muli, ngunit ang puso niya ay tila isang malaking guwang na walang laman. Nang pabalik na siya sa kanyang opisina, may isang bouquet ng puting rosas na nakapatong sa kanyang mesa. Walang card, walang pangalan. Ngunit sa ilalim ng mga bulaklak, may isang maliit na susi na may nakasabit na medalya ni San Benito, isang proteksyon na laging ibinibigay ng kanyang ama sa kanya noong bata pa siya. Sino ang nagpadala ng mga bulaklak na ito? At bakit tila may isang tao pang nakakaalam sa bawat lihim ng kanyang nakaraan na hindi pa rin nagpapakita hanggang ngayon? Akala mo ba talaga ay minahal kita, Darius? You were just a ticket, a stepping stone. At ngayon nalubog na ang barko. Sa tingin mo ba ay mananatili ako sa tabi mo para malunod din? Ang tinig ni Clara ay kasing lamig ng bakal ng rehas na naghihiwalay sa kanila sa loob ng visiting area ng provincial jail. Nakaupo si Darius sa kabilang panig, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang salamin na naghahati sa kanilang dalawa. Ang kanyang mukha ay puno ng lamat, ang mga mata ay namumula sa puyat at pagsisisi. Ngunit si Clara, sa kabila ng pagiging biktima rin ng investigasyon, ay mukhang sariwa pa rin suot ang isang mamahaling seda na blusa at ang mga kuko na bagong manicured. Clara, paano mo nagagawa ito? Pabulong na tanong ni Darius, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding pait. I gave up everything for you. Sinira ko ang pamilya ko, tinalikuran ko si Althea.
At nagnakaw ako para lang maibigay ang lahat ng luho mo. Tapos ngayon ay magiging testigo ka laban sa akin. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Clara. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang pirasong papel mula sa kanyang designer bag at idinin ito sa salamin para mabasa ni Darius. Ito ay ang kanyang immunity agreement. Darius, look at the reality. Si Althea ay hindi na ang mahinang babaeng kilala natin. She is a Villanueva. She offered me a choice rot in jail with you or tell the truth and walk free. What do you expect me to do, maging martyr na tulad ni Althea? Pasensya na. But I'm not built for that, wika ni Clara, bago humilig sa sandalan ng kanyang upuan. In fact, I should thank you. Kung hindi dahil sa pagiging tanga mo at pagkasilaw sa akin, hindi ko makukuha ang perang itinago ko sa sarili kong account bago pa tayo mahuli. Ang bawat salita ni Clara ay tila isang kutsilyo na dahan-dahang humihiwa sa natitirang dignidad ni Darius. Ang tunog ng kanyang sariling paghinga ay naging mabilis at gulo-gulo, tila isang hayop na nasusukol sa isang madilim na sulok. Ang katotohanan na ang babaeng ipinagpalit niya sa kanyang butihing asawa ay ang siya ring huling taong dudurog sa kanya ay isang parusang mas masakit pa sa anumang latigo. Naganap ng mapansin ni Darius ang suot ni Clara na singsing, isang simpleng pilak na singsing na ibinigay niya rito noong unang buwan ng kanilang relasyon. Inaasahan niyang may halaga pa rin ito sa babae, ngunit sa harap ng kanyang mga mata, dahan-dahang hinubad ni Clara ang singsing at iniwan ito sa ibabaw ng lamesa bago tumayo. Keep it, Darius. Baka pwedeng ibenta mo yan para pambili ng sigarilyo sa loob, dagdag ni Clara bago tuluyang tumalikod. Ang tunog ng kanyang mga takong na humahampas sa semento ay tila isang marcha ng kamatayan para sa puso ni Darius. Habang pinapanood ni Darius ang pag-alis ni Clara, naramdaman niya ang isang matinding pagsikip sa kanyang dibdib. Ang bawat alaala ni Althea, ang pag-aalaga nito, ang mainit na pagtanggap sa kanya tuwing gabi. Ang tapat na pag-ibig na itinapon niya ay nagsimulang bumalik sa kanyang isipan na parang isang pelikula ng kanyang mga pagkakamali. Ang kanyang pagsisigaw ay hindi na lumabas sa kanyang lalamunan. Ito ay naging isang tahimik na paghagulgol na tanging ang apat na sulok ng madilim na silid ang nakarinig. Samantala sa labas ng kulungan, nakaupo si Althea sa loob ng kanyang sasakyan, pinagmamasdan ang paglabas ni Clara. Alam ni Althea na hindi mapagkakatiwalaan si Clara, ngunit ginamit niya ito bilang isang mahalagang piraso sa kanyang chessboard. Madam, wika ni Attorney Marcelo habang inaabot ang isang tablet. Tapos na ang testimonya ni Clara. Darius is officially cornered. But there's something else. Ang susi na nahanap niyo sa ilalim ng mga rosas, nalaman na namin kung saan ito para. Napatingin si Althea sa maliit na susi na hawak niya. Ang kanyang mga daliri ay dumiin sa metal, tila naghahanap ng sagot mula sa nakaraan. Saan, attorney? Tanong ni Althea. Ang boses ay puno ng kaba at pag-asa. Sa isang lumang safe deposit box sa isang maliit na bangko sa labas ng syudad. Ang box na iyon ay nakapangalan sa inyong ina, ngunit ang huling nag-access nito ay ang inyong ama 2 araw bago siya mamatay. Ang pintig ng puso ni Althea ay bumilis. Ang lihim ng kanyang pamilya ay tila dahan-dahang nagbubukas, at ang bawat hakbang niya ay tila papalapit sa isang katotohanang maaaring magpabago sa lahat ng alam niya tungkol sa kanyang pagkatao. Sa pag-andar ng sasakyan patungo sa nasabing bangko, isang itim na motorsiklo ang dahan-dahang sumunod sa kanila mula sa malayo. Ang taong nakasakay rito ay may hawak na telepono at ang mensaheng ipinadala niya ay maikli ngunit nakakakilabot. She's on her way to the box. Do we proceed with the intervention? Maaari bang ang tagumpay ni Althea laban kay Darius ay simula pa lamang ng isang mas mapanganib na laro? At ano ang nakatago sa loob ng box na iyon na handang pumatay ang ilang tao para lamang hindi ito mabuksan? Hindi lahat ng nawawala ay hindi na mababawi, Althea. Minsan kailangang mabasag ang lahat para makita mo ang tunay na kayamanan sa loob ng iyong sarili. Amatay ang mga salitang iyon na isinulat ng kanyang ama sa isang lumang piraso ng papel ay tila isang mainit na yakap sa gitna ng malamig na silid ng vault sa loob ng bangko. Hawak ni Althea ang isang maliit na kwaderno at isang USB drive na nahanap niya sa loob ng safe deposit box. Ang bawat salita ng kanyang ama ay tila isang gabay mula sa kabilang buhay, nagpapaliwanag na alam ni Eduardo ang panganib na darating
at inihanda niya ang lahat para sa muling pagbangon ng kanyang nag-iisang anak. Dahan-dahang lumabas si Althea ng bangko, ang kanyang puso ay puno ng halo-halong lungkot at determinasyon. Ngunit sa pag-apak niya sa semento ng parking lot, naramdaman niya ang isang matinding presensya sa kanyang likuran. Ang tunog ng dahan-dahang paglalakad ng sapatos sa tuyong dahon ay tila isang babala. Madam, sa likod niyo, sigaw ni Attorney Marcelo, ngunit bago pa man makakilos ang mga bodyguard, isang itim na motorsiklo ang humarurot patungo sa kanila. Ang ingay ng makina ay tila umuungal na hayop na naghahanap ng biktima. Isang matangkad na lalaki ang biglang humarang sa gitna ng kalsada. Sa isang mabilis at kalkuladong galaw, hinablot niya ang braso ng rider ng motorsiklo, dahilan upang mawalan ito ng balanse at sumemplang sa semento. Ang tunog ng pagtama ng metal sa kalsada ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Bago pa man makabangon ang rider, mabilis itong dinagsa ng mga tauhan ni Althea. Humarap ang lalaking tumulong sa kanila. Ang kanyang mga mata ay pamilyar, mga matang puno ng talino at isang uri ng malasakit na matagal nang hindi nararamdaman ni Althea mula sa ibang tao. Julian Pat, pabulong na wika ni Althea, ang kanyang boses ay nanginginig sa gulat. Si Julian, ang kanyang kababata. Ang lalaking dati ay nangakong poprotektahan siya bago ito umalis patungong Amerika para mag-aral ng medisina at batas. Ang lalaking itinuring niyang first love bago siya nabulag ng huwad na tamis ni Darius. Kumusta, Althea? Pasensya na kung natagalan ako. I promised your father I'd watch over you from afar, but I couldn't stay in the shadows anymore. Wika ni Julian, ang kanyang boses ay malalim at nagbibigay ng kapanatagan. Naganap ng kinuha ni Julian ang kanyang sariling panyo at dahan-dahang pinunasan ang mantsa ng alikabok sa pisngi ni Althea. Ang ugnayan ng kanilang balat, bagaman panandalian, ay tila nagpadaloy ng isang kuryente ng pag-asa sa mga ugat ni Althea. Sa gitna ng lahat ng pagkakanulo, may isa pa palang taong nananatiling tapat sa kanya. Bakit ngayon ka lang, Julian? Bakit hinayaan mong pagdaanan ko ang lahat ng ito ng mag-isa? Tanong ni Althea. Ang kanyang mga luha ay sa wakas ay pumatak, na hindi dahil sa pait, kundi dahil sa ginhawang nararamdaman niya. Dahil kailangan mong malaman ang sarili mong lakas, Althea. Ang isang Villanueva ay hindi lamang binuo ng yaman, kundi ng apoy ng karanasan. At ngayon nakita ko na. Ang Reyna ay handa ng sagot ni Julian habang iginigiya si Althea patungo sa kanyang sasakyan. Habang umaandar ang sasakyan, ipinaliwanag ni Julian na siya ang lihim na nagpadala ng mga puting rosas at ang susi. Siya rin ang nakadiskubre sa huling video ng CCTV na nagpabagsak kay Raul. Ang itim na motorsiklo naman ay huling desperadong hakbang ni Marcus para makuha ang mga dokumento sa box, ngunit nabigo ito. Althea, ang nakatago sa USB na iyan ay hindi lamang ebidensya laban kay Marcus at Raul. It's a blueprint for a new Villanueva Global. Isang kumpanyang hindi na nakatali sa madidilim na sikreto ng nakaraan, dagdag ni Julian. Handa ka na bang magsimula uli, hindi bilang asawa ni Darius kundi bilang Althea Villanueva? Tumingin si Althea sa bintana sa paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel sa langit. Ang bawat dahan-dahang paghinga niya ay tila pagtatapon ng bawat bakas ng laso ni Darius sa kanyang katawan. Naramdaman niya ang init ng kamay ni Julian na nakapatong sa ibabaw ng kanyang kamay, isang tahimik na pangako na sa pagkakataong ito, hindi na siya maglalakad ng mag-isa. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang tawag ang pumasok sa telepono ni Julian. Ang kanyang mukha ay biglang sumeryoso at ang kanyang hawak sa manibela ay humigpit. Ano, sigurado ba kayo? Tanong ni Julian sa kabilang linya. Pagkatapos ay lumingon siya kay Althea, ang kanyang mga mata ay puno ng isang balitang hindi inaasahan. Althea, si Darius. Nagkaroon ng gulo sa loob ng kulungan. He's in critical condition. At ang huling hinihiling niya, bago siya mawala ng malay, ay ikaw. Ang pintig ng puso ni Althea ay tumigil saglit. Pupunta ba siya? Hahayaan ba niyang muling gambalain ng anino ng nakaraan ang kanyang bagong simulang pag-asa? O ito na ang huling pagkakataon para sa isang ganap na pagsasara ng pinto? Althea, kahit ngayon lang, tingnan mo ako, hindi bilang kaaway kundi bilang ang lalaking dati mong minahal. Ang boses ni Darius ay halos isang hangin na lamang mahina at gulo-gulo habang nakahiga siya sa kama ng puting silid sa ospital. Ang amoy ng gamot at antiseptiko ay nakakasulasok isang malayo
at masakit na kabaligtaran sa amoy ng masarap na hapunan na laging inihahanda ni Althea para sa kanya noon. Ang bawat dahan-dahang paghinga niya ay may kasamang tunog ng paghihirap at ang monitor sa tabi ng kanyang kama ay naglalabas ng isang mahina at regular na ritmo ng tunog na tila nagbibigay babala sa mabilis na pagkaubos ng kanyang oras. Nakatayo si Althea sa dulo ng kama. Suot niya ang kanyang itim na coat, ang kanyang mga kamay ay nakasilid sa bulsa para itago ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri. Pinagmasdan niya ang lalaking naging sentro ng kanyang mundo sa loob ng 7 taon. Ang mga pasa sa kanyang mukha mula sa gulo sa loob ng kulungan ay nagpapakita ng kalunos-lunos niyang kalagayan. Ang dating mapagmataas na Darius Monteverde ay wala na. Ang tanging naroon ay isang basag na anino. Nandito ako, Darius, hindi dahil sa mahal pa kita, kundi dahil kailangan kong makita ang huling piraso ng aking nakaraan bago ko ito tuluyang ibaon. Ang boses ni Althea ay matatag ngunit may bahid ng pagod na tila galing sa malalim na balon ng karanasan. Patawad, Althea. Patawarin mo ako sa lahat. Nanginginig ang mga labi ni Darius habang sinusubukan niyang iabot ang kanyang kamay patungo sa asawa. Nasilaw ako. Akala ko mas magiging masaya ako kung may pera at kapangyarihan ako. Pero ngayong wala na akong lahat. Ikaw lang ang hinahanap ko. Ikaw lang ang tanging totoo sa buhay ko. Dahan-dahang lumapit si Althea. Ngunit sa halip na hawakan ang kamay ni Darius, tinitigan niya lamang ito. Naganap ng maalala ni Althea ang unang gabi ng kanilang kasal kung paano nangako si Darius na hinding-hindi siya nito paiiyakin. Ang alaala ay tila isang matalim na aspile na tumusok sa kanyang puso, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya dumugo. Ang sugat ay tuyo na. Ang patawad, Darius, ay hindi isang bagay na ibinibigay para lang gumaan ang pakiramdam mo. Ito ay isang proseso para sa aking sarili, wika ni Althea. Pinapatawad kita. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang bitbitin ang galit ko sa'yo sa bawat paggising ko sa umaga. I am letting you go, Darius. Not because I still care, but because you no longer have a place in my soul. Althea... Wait. May gusto akong sabihin sa'yo. Nauutal na wika ni Darius, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Ang nanay ko, si Doña Elvira, hindi siya ang pumatay sa tatay mo. Ginawa niya lang ang iniutos sa kanya. May isa pang tao, isang taong mas malakas kaysa sa aming lahat. Siya ang tunay na kumuha ng original na testamento. Napahigpit ang hawak ni Althea sa kanyang sariling balikat. Ang bawat salita ni Darius ay tila isang bagong bagyo na gustong sumira sa kanyang kapayapaan. Sino, Darius, sabihin mo sa akin? Ang abogado ng tatay mo, bago si Attorney Marcelo, si Attorney Valdez, pabulong na wika ni Darius bago ito dinalaw ng isang matinding ubo na nagdulot ng pagbaba ng mga numero sa monitor. Ang tunog ng alerto ng makina ay nagsimulang maging mabilis at nakakataranta. Mabilis na pumasok ang mga nurse at doktor para asikasuhin si Darius. Hinila si Althea palayo ng mga tauhan ng ospital. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Althea ang huling titig ni Darius, isang titig na puno ng pagsisisi, pait at isang huling paalam. Lumabas si Althea sa pasilyo ng ospital. Ang kanyang hininga ay gulo-gulo. Nakita niya si Julian na naghihintay sa kanya sa dulo ng hallway. Agad siyang sinalubong ng lalaki at niyakap ng mahigpit, isang yakap na nagbigay sa kanya ng lakas para hindi tuluyang bumagsak. Tapos na ba, Althea? Tanong ni Julian habang hinahaplos ang kanyang likuran. Hindi pa, Julian. May isang huling anino pa akong kailangang harapin. Sagot ni Althea habang nakatingin sa labas ng bintana kung saan dahan-dahan nang sumisikat ang araw. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako natatakot dahil alam ko na ang tunay na halaga ng aking pagkatao. Sa sandaling iyon, ang tunog ng mahabang sirena mula sa loob ng silid ni Darius ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo, isang hudyat na ang isang kabanata ng buhay ni Althea ay tuluyan na ngang natapos. Ngunit sa pagkawala ng isang buhay, isang lihim na mas mapanganib ang nabuksan. Sino si Attorney Valdez? At paanong ang taong dapat ay nagpoprotekta sa huling habilin ng kanyang ama ay siyang naging susi sa pagdurusa ni Althea sa loob ng 7 taon? Habang naglalakad sila ni Julian palabas ng ospital, isang itim na envelope ang nakaipit sa windshield ng kanilang sasakyan. Sa loob niyon ay ang orihinal na piraso ng testamento, ngunit may nakasulat na mensahe sa likod.
Welcome back, CEO Villanueva. The game has just reached the final level. Handa na ba si Althea na harapin ang huling kalaban na nagmamanipula sa kanyang buong buhay, kahit na ang ibig sabihin nito ay ang pagkawala ng huling kapayapaang kanyang nahanap? Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang ang mga anino ng nakaraan ay tuluyang naglaho sa buhay ni Althea Villanueva. Ang bawat dahan-dahang pagtibok ng oras ay tila naging gamot sa kanyang mga sugat, at ang bawat pagsikat ng araw ay hindi na nagdadala ng takot kundi ng isang panibagong pag-asa. Sa loob ng opisina ng Villanueva Global Group, ang hangin ay puno ng katahimikan at kapanatagan, isang malayo at masayang kabaligtaran sa gulo at panlilinlang na dati ay bumabalot sa bawat sulok ng gusaling ito. Nakadungaw si Althea sa malaking bintana, pinagmamasdan, ang mga sasakyang tila maliliit na langgam sa ibaba. Suot niya ang kwintas ng kanyang ina, ang gintong rosas na sa wakas ay malaya na sa anumang bakas ng dumi o pait. Ang balita tungkol sa pagkakahuli kay Attorney Valdez at ang ganap na pagbagsak ng mga traidor sa kanyang pamilya ay naging huling pako sa kabaong ng kanyang mga dusa. Ang katarungan ay nakamit na hindi lamang sa loob ng korte, kundi sa loob ng kanyang sariling puso. Madam CEO, ang lahat ay handa na para sa ating anibersaryo ng foundation, wika ng isang pamilyar at malambing na boses mula sa kanyang likuran. Dahan-dahang lumingon si Althea at nakita si Julian. Ang lalaki ay suot ang isang simpleng polo, ang kanyang mga mata ay nagniningning pa rin sa parehong uri ng katapatan na nagligtas kay Althea mula sa kadiliman. Sa loob ng isang taon, si Julian ay nanatili sa kanyang tabi, hindi bilang isang anino, kundi bilang isang matibay na haligi na handang umalalay sa bawat hakbang niya patungo sa paghilom. Salamat, Julian. Salamat sa lahat. Pabulong na sagot ni Althea habang lumalapit sa lalaki. Naganap ng abutin ni Julian ang kamay ni Althea at dahan-dahang pinisil ito. Ang haplos ng kanyang balat ay tila isang pangako na hindi na kailanman muling mag-iisa ang reyna sa kanyang palasyo. Walang kailangan pang sabihin. Ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay punong-puno ng pag-unawa at isang uri ng pag-ibig na hindi nagmamadali, isang pag-ibig na marunong maghintay. Napatawad mo na ba talaga sila, Althea? Tanong ni Julian habang naglalakad sila patungo sa sasakyan. Tumigil si Althea at tumingin sa malayo sa sementeryo kung saan nakahimlay ang kanyang ama at kung saan din dahan-dahang nilalamon ng damo ang puntod ni Darius. Napatawad ko na ang aking sarili, Julian. Yun ang pinakamahalaga. Ang galit kay Darius, kay Doña Elvira at kay Raul. Hinayaan ko na silang tangayin ng hangin. Hindi ko sila kailangang kalimutan, ngunit hindi ko na sila hahayaang diktahan ang aking kinabukasan. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng kaaway, kundi ang pagkakaroon ng katahimikan sa gitna ng alaala. Sa huling bahagi ng kanilang paglalakbay, dumaan sila sa dalampasigan, kung saan ang mga alon ay dahan-dahang humahalik sa buhangin. Isang payapang paglubog ng araw, ang sumalubong sa kanila nagbibigay ng kulay ginto sa bawat alon. Doon naramdaman ni Althea ang ganap na kalayaan. Ang babaeng itinuring na basahan ang asawang binaliwala at ang anak na inulila ay wala na. Ang naroon na lamang ay si Althea, isang babaeng nahanap ang kanyang tunay na halaga sa gitna ng pinakamatinding pagtataksil. Ang aral na iniwan ng kanyang ama ay malinaw na ngayon sa kanyang isipan. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa dami ng kumpanya o lawak ng mansion. Ito ay matatagpuan sa kakayahan ng isang tao na tumayo mula sa kanyang pagkawasak, magpatawad ng walang hinihintay na kapalit at magmahal muli ng may mas malalim na karunungan. Habang naglalakad sila ni Julian sa pampang ang tunog ng hangin at ang dahan-dahang paghampas ng tubig sa kanilang mga paa, ay tila isang musikang bumabasbas sa kanilang bagong simula. Ang pagkatahimik ng isang reyna ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay tanda ng isang lakas na hindi na kailangan pang sumigaw para mapatunayang siya ang nagmamay-ari ng kanyang sariling tadhana. Tara na, Althea. Ang bagong bukas ay naghihintay na sa atin, wika ni Julian habang inaalok ang kanyang braso. Ngumiti si Althea, isang ngiting abot, hanggang sa kanyang mga mata, isang ngiting puno ng tunay na kaligayahan. Isinakbit niya ang kanyang braso sa braso ni Julian at sabay silang naglakad patungo sa liwanag ng papalubog na araw. Ang kwento ng pagtataksil
ay natapos na at ang kwento ng tunay na pag-ibig at paghilom ay nagsisimula pa lamang.